Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtatanong kung paano nga daw ba nagse-celebrate ng Christmas, New Year ang mga OFW dito sa Hong Kong. So depende sa'yo kung paano mo i-celebrate yung ganyan. Pero dito is normal lang. Ayan, so ordinaryong araw. Hindi katulad sa Pinas na ang daming handa. Dito, kumain lang ng hotpot yung amo ko or kanin, ganyan. Ako kanin lang kinain ko nung kagabi New Year. Ayan, kanin and then manok. Ayan, muntik na nga walang kanin kasi hindi sila nagkanin. So, nagsaing talaga ako ng akin. Ayan. And then, nung Pasko, wala. Holiday kasi namin yun. Pero yung iba, meron silang ganap. Pero ako, lumabas lang ako and then pumunta lang doon sa Central, nagpicture, and then umuwi din kaagad. Ayan, so, ordinaryo lang yung yung iba nagbabar, ayan, yung mga kaibigan ko nandun sa bar, ayan, nag-inom, and then, yung iba naman is nagpunta ng Macau, pero maraming tao kapag holiday. Kaya kami, nung 30, konti lang, hindi ganun ka-crowded. And siguro maaga kami. Kasi alas 7, nandun na kami sa sa Sunny Bay. So, 7:30, nandun na kami sa may bus, ayan, nagbiyahe na. So, 9, nandun na kami sa Macau and nagganda ligaw-ligaw pa nga. Pero, maaga pa din compare sa iba. Kasi pag mga rush hour, 9 or 10 na kayo mag-meet up and pumunta ng Macau, madami ng pila. Sabi, sobrang haba na daw ng pila. Inaabot daw ng 2 hours yung pila. So far, naman kami, kasi bago lang kami, first timer lang, and at least meron kaming yung time ba na meron pa kaming makukonsume in case na magtatanga-tangahan kami doon or anong mangyari. So, meron kaming backup na oras. Ayan, yung kaibigan ko, inabot sila ng gabi doon. Nakakatamad na bumiyahe guys pagkagabi. Kaya kami alas 5, nandun na kami sa my terminal or sa port. And then, 6:30, dumating na kami dito sa Hong Kong. And then, 7:30, nandito na ako sa bahay. Tapos na ako maligo. So, ganun yung hanas namin. Depende kung paano mo i-celebrate. Yung iba nasa park, nagiinuman, maraming handa. Kasi nga, Pasko, New Year, sinicelebrate nila. Meron silang mga pa-contest about mga games, ganyan. So, iba't ibang mga pero ako, napakasimple lang. And, ayoko ding mag-celebrate ng bongga kasi nga, yung budget ko is, nilaan ko talaga pang Macau. So, nag-budget ako ng 600, pero yung nagastos namin doon is 65. So, 130, and then, nagkanda ligaw-ligaw kami. So, 4 na beses kami sa Tigsais, 6, 12, 18, 24, 130 plus 24, 154, and then pagkain namin na 79 or sabihin na nating 80, so nasa 230 lahat-lahat ng nagastos. Bumili akong egg tart na 2 peraso, 24, so nasa sabihin na natin 250 lahat yung nagastos ko. Yung budget ng kaibigan ko is 300. So, akin 600. So, marami pa akong natira noong pag-uwi. Kaya hanggang ngayon, shinyaping ko. Nag-shopping ako kanina. Nagpunta ako ng Uniqlo. Nakabili ako doon ng yung gustong-gusto ko na pants or hindi pants, palda short. Nung August, pumunta ako doon, 299 pa siya. So, tinandaan ko talaga siya. And then, sabi ko sa sarili ko, antayin kitang mag-sale, kukunin talaga kita. So, every punta ko sa Uniqlo, hinahanap ko talaga siya. Hindi pa siya nagsisale. So, balik-balik ako. And then, kanina pagbalik ko, nakita ko, naka 79 Hong Kong dollar na lang yung gusto kong maong na palda short. So, wala nang keme-keme, bili agad. And then, merong knitted doon or pang-winter na damit. Gusto ko siya kasi wala pa akong nabiling pang-winter na damit para sa sarili ko na yung talaga, yung makapal. Uniqlo, 2 lang, and then jacket. And then, ito, nabili ko ngayon. So, hindi ako, yung mga winter ko na chucho, hinihingi ko lang to sa mga tao, 2 tao yung nahingan ko. And yung una nga, sobra kalahating sako, mapupuno yung sako, yung binitbit sa akin, pero pambahay lahat. And then, yung pangalawa, puro panggala, pero may gusto ako doon, 3, pero kasi gusto ko yung meron din akong sarili. So, napabili ako kanina, and then napunta ako sa
sa Mannings, napabili ako ng petroleum. Maano talaga ako, addict talaga ako sa petroleum, guys. Kasi yung kamay ko ayaw ko talaga na nagda-dry siya. Kasi parang masusugatan. So, ginagawa ko, nagbibili talaga ako ng mga Vaseline. So, tatlo to. Merong isa sa taas, eto, and then eto, ubos na. And then, meron akong bagong binili na yung pink. Ayan. So, and then, yun yung mga addict ako, yung mga pang lotion, tsaka yung mga pang kamay. Kasi, ewan ko, marami akong mga hand cream. Kasi, sa kamay talaga ako mas nagpo-focus. Ayan. And then, ano pa ba? Napabili ako kaninang chocolate. Kasi, gusto ko. And then, yun lang ba yung binili ko? Yun, prutas. Ayan, bumili ako ng prutas, tapos tinapay. So, yung day off ko is more on, hindi ako gumagastos sa inom. Nakagastos nga lang ako isang beses nung nagbarbar kami. 40 Hong Kong dollar lang yon. Ayan, and then umalis ako kaagad kasi may meet up ako nun. So, hindi ko uubusin yung pera ko sa walwal kasi ayoko din. Ayan. So, okay na gumastos ako sa pagkain. Ayan. Sa pagkain naman ngayon, gumastos lang ako ng 50 Hong Kong dollar. So, tipid and hindi din ako umalis. Dito lang ako sa amin nag-ikot-ikot. Kaya yung octopus card ko is hindi siya na hindi nagalaw. Ayan. So, yun yung mga diskarte, guys, para mabuhay tayo. Ayan. So, pero ang dami ko ring hanash kasi yung 4,000 na pera ko na tinap up ko sa Alipay, nilagay ko sa GCash ko. So, 29,000 yon. Yung 29,000, naging na lang yung natira ngayon. 7 na lang. Ayan. So, nagpadala na din ako sa mama ko and bumili ako ng pinto. Ang mahal pala ng gantong pinto. Ayan, kasama ito, hamba pala tawag dito. Ayan, so 8,000 yung pinto na pina-request ko, kasama yung yung hamba pala tawag dyan. So 8,000, parang kasing mahal lang din ng kama na binili ko. Ayan, so mahal pala talaga, kaya, Diyos mio. Kailan kaya ako makakatapos nito sa bahay? Mga ganyan-ganyan pa lang, ang mamahal na pala. Ayan, so, ayun lang, share ko lang yung ko, and bumili din ako ng, card, kabayan, 100. Ano pa ba? Toothpaste. Bumili pala ako ng toothpaste. Ayan. Ito, kung hindi magse-sale guys yung toothbrush, hindi ako bibili. Ayan. So, ito, naka-sale to siya. Parang 90 Hong Kong dollar siya kapag binili mo yung tatlo. Pero ngayon, 80 na lang siya. Binili ko na. So, ganun ako. Yung mga sale, yun yung hinahanap ko. Kahit yung mga Uniqlo ko na damit, kung hindi yan magsisale, hindi ko yan bibilin. Yung panty kanina sa Uniqlo, 39, kaso walang small, puro medium na lang, kaya hindi ko binili. So, ganun ko inuubos yung day off ko sa mga shopping. And, kasi yun yung nagiging stress reliever ko. And then, YouTube, and then, pasyal-pasyal. Pagka wala akong ginagawa or naglalakad-lakad ako, binabagalan ko lang yung lakad ko kasi wala naman akong ginagawa, naglalakad lang talaga ako. Ayan, so ganun lang yung ginawa ko kanina, and then nagtingin-tingin lang ng pangregalo sana sa alaga ko kaso gusto niya nga sticker and wala akong makita, so hindi ko na siya binilan. Demanding ka, hindi na kita bibilan, bahala ka dyan. So, hindi ko siya binigyan, ay wala akong regalo sa kanya. And then, wala din naman silang regalo sa akin, kaya it's a tie lang. Ayan, ano pa ba? Minsan, nagsi-celebrate nga. Pero, dito kasi sa abroad, hindi masyadong sinicelebrate yung mga ganyang bagay. Pilipinas lang naman, kaya lalong naghihirap yung Pinoy. Kasi, birthday, hahandaan, bongga, may lechon, Pasko, ayan, mga birthday ng mga kapatid, inaanak, ganyan-ganyan. And then, may New Year pa, kung ano-ano pang mga hanas, may anniversary pa na handa. So, maraming handa yung mga Pinoy, kaya hindi din nakakaipon kasi yung sabi, isang beses lang sa isang taon. Pero, may birthday, may kung ano-ano dyan, may kung ano-ano, nauubos din yung pera, kaya hindi yung mayaman din yung Pilipino. Sa dito, hindi sila naghahanda pag birthday, New Year, wala ding handa. Pasko, wala din handa. Ewan ko na lang sa Chinese New Year nila kung may handa. May handa siguro, tignan natin. Ayan, so, hindi ko pa natingnan or hindi ko pa na-celebrate. Nga pala guys, medyo natakot ako, nag-worry ako. Kasi yung matanda na sinasabi ko sa inyo na, yung, papa ng amo kong babae, may iba sa kanya, parang may mali. Nung nakaraan, hindi ko masyadong binigyan ng mali siya, pero ngayon parang napapansin ko, yun nga,
Nung nakaraan, sinubuan niya ako nung pagkain. Pinasok niya ako, nandun kasi kami ng bata parati sa kwarto ng ng puro laruan. So, hindi sila pumapasok doon. Yung matanda, so ako lang tsaka yung bata parating nandun. Yung matanda, pumasok sa loob, and then yun nga, kukunin ko sa kanya yung pagkain, ayaw niyang kunin ko ng kamay, sinubo niya sa akin, so okay lang yun. Tapos, kahapon, may ginawa na naman nung nakaraan, may ginawa na naman siya, itong time na to, hinawakan niya na talaga yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang natakot na ako. Parang iba na. Parang may mali na. So, hindi ko na masyado, parang ngayon, ano na ako ng mali siya. Parang iba na. So, parati niyang ginagawa yun. Kapag pumapasok siya doon sa kwarto ng bata, yung kami lang, minsan pumupunta siya doon, pinibigyan niya ako ng pagkain. So, okay lang. Parang ano lang. Pero minsan, yung hinawakan niya tong kamay ko and ginanon niya. So, parang nag-worry na ako. Bakit may mga touches na ngayon? So, sa susunod, titignan ko na lang kung ano. Pero, didistansya na ako kasi natakot na ako. Baka may mali nga talaga. Baka hindi ko lang binigyan ng mali siya nung nakaraan. Kasi, baka ngayon bibigyan ko na ng Buti na din yung aware or magdistansya kaysa sa anong mangyari. So, ayun lang, na-share ko lang. Nakakatakot pala. Ayan, so, ayun lang guys. Ganto ko lang inaano yung Pasko or New Year dito. And, kapag emotionally and physically or emotionally, mentally, strong, parang yung New Year, Pasko, hindi ako nalulungkot. Yung iba umiiyak, yung kaibigan ko umiyak, ganyan, nalulungkot. Pero ako, ang tapang-tapang ko, pero first time ko din na walang kasamang pamilya ngayong Pasko or New Year. Pero nakita ko yung kapatid ko tsaka yung asawa niya, may handa nga sila dun sa bahay na tinitirhan ko nung nandun ako. Halos 10 years na yun yung kasama ko mag-New Year, yung kapatid kong lalaki. So, yung mga handa namin, kung anong ginagawa namin kapag Pasko, New Year. Kaya nung nakita ko yung video niya and then yung picture niya, doon lang ako medyo napaiyak kasi namimiss ko yung happenings namin doon kapag Pasko, New Year. Kahit 3 lang kami, masaya kami, and then madami din kaming pagkain, and then pagka alas 12 lumalabas kami and merong nagpapaagaw doon ng pera sa labas. And yun nga, nangunguha ako ng pera na hindi ako nakipagsiksikan doon sa malalaking tao, doon lang ako sa gilid. And then, yung coins naman kasi kapag tinapon, gugulong naman yan, hindi naman yan nila masasalo lahat. So, gugulong yan, doon yan gugulong sa gilid. So, ako, ang ginagawa ko, hindi ako nakikipag-agawan sa kanila. Marami sa gilid, natatakpan ng mga motor-motor, yung mga motor na nakapark, nandun nakasiksik sa ilalim. Ayun yung mga pinagpupulot ko, yung mga nakasiksik, nakaabot ako ng 21 ata. At least, hindi ako doon, hindi ako nasaktan. Ayan. So, ayun lang guys. And thank you so much for watching. Happy New Year. Bye-bye.